Kaibigan, alam niyo ba na mayroong humigit kumulang 40 or 40 calendars ang kasalukuyang ginagamit ngayon sa buong mundo? Sa sobrang dami ng mga kalendaryo, naisip mo ba kung alin dito ang tama? Natanong mo ba kung paano dapat natin sukatin ang oras at panahon? Kailan nga ba dapat na magsimula ang isang araw, isang linggo, isang buwan, o isang taon? Nakakagulat mang malaman pero alam mo ba na may nag-iisang tamang kalendaryo o yung paraan ng pagtakda ng oras at panahon na naaayon sa Biblia? Ngayong araw, samahan niyo po kami ulit sa isa na namang nakakamanghang pagtuklas ng mga katotohanan sa Biblia. Sa video na ito, hayaan niyo po akong ibahagi sa inyo ang tamang pagsukat ng oras ayon sa Biblia. Kaibigan, sa paghahanap natin ng katotohanan, isa lamang ang ating tunay na matatakbuhan. Iyon ay ang Biblia. Ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh ang siyang tagapaglikha. Nilikha niya hindi lamang ang mga bagay na nakikita natin, pati na mga bagay na di natin nakikita. Kasama na riyan ang panahon at ang oras. Sa Genesis 1 verses 14 at 16, mababasa natin. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Sa makatuwid, si Yahweh lamang siyang pinal na otoridad kung nais nating malaman kung paano talaga dapat nating sukat at itakda ang oras. Isang malaking kagalakan para sa atin na pwede nating puntahan ang salita ng Diyos upang malaman natin ang katotohanan hinggil sa tamang oras at kalendaryo. Sa bidyong ito, ating talakayin ang tamang pagtakda ng araw, linggo, buwan at taon. Una, paano dapat natin itakda ang araw? Kailan ba nagtatapos at nagsisimula ang araw? Kung titingnan natin ang popular na paraan ng pagtatakda ng araw dito sa ating mundo, makikita natin ang isang araw ay nagsisimula sa ating gabi. Ngunit kung isipin mo ng maigi, paano mo masasabi na nagbago ang araw kung di naman nagbago ang nakikita natin? Sa ating gabi, di naman lumiliwanag. Datapwat, madaling pa din. Kung ganun, may mali sa popular na pagsisimula ng araw. Kung ating pagbabasihan ang Biblia, ang isang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw o sunset. Pansinin natin ang Genesis 1 verse 5. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sa kabuuan ng Genesis 1, makikita natin na laging inuuna ang pagbanggit ng gabi at pagkatapos ay ang araw. Nagpapakita ito ng araw ay laging nagsisimula sa pagsapit ng gabi. Basahin din natin ang Leviticus 23 verse 32. Sa araw na iyon, kayo ay dapat magpahinga at huwag niya kayo magtatrabaho mula sa gabi ng ikasyam na araw hanggang sa kinabukasan ng hapon. At mag-aayuno kayo sa mga araw na iyon. Ayon sa mga talatang ito, makikita natin na ang araw ay dapat nagsisimula sa paglubog ng araw o sa gabi. Halimbawa dito ang Sabbath day o yung araw ng pagpapahinga. Ito ay nagsisimula sa paglubog ng araw tuwing Biyernes at nagtatapos ito sa paglubog ng araw tuwing Sabado. Dumako naman tayo sa linggo. Kailan ba nagsisimula ang isang week o linggo? Alam nyo kaibigan, kakaiba ang linggo kasi hindi ito basta-basta malalaman ng tao. Isipin nyo, pwede kasing hatiin ang isang buwan ng tig-5 araw o kaya tig-10 araw sa isang linggo. Ngunit paano nga ba naging 7 araw sa isang linggo? Ang bagay na ito ay hindi nadidiskubre ng tao sa pagtingala sa langit at pagsubaybay sa galaw ng mga bituin at buwan. Ang 7-day week ay isang bagay na ipinakita mismo ng ating Panginoon. Sa simula pa lamang sa Genesis, nakita natin agad na may 7 araw sa isang linggo. Nilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 araw, siya ay nagpahinga. Mababasa natin sa Genesis 2 verses 1 to 3. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw.
Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang isang linggo ay nagsisimula sa paglubog ng araw ng Sabado. Pagsapit ng bandang 6:00 ng gabi dito sa Pilipinas, sa sunset ng Sabado, iyon ang simula ng bagong linggo. Sa makatuwid, ang unang araw ay ang linggo o Sunday. Susundan ng Lunes, Martes, hanggang sa umabot ulit ng Sabado, ang huli at ang ikapitong araw. Pag-usapan naman natin ang month o buwan. Ang isang buwan ay typical na may 28 to 31 days. Ang salitang month ay nanggaling sa salitang moon. Kaya sa ating wika, tama lamang na tawagin itong buwan. Ayon sa Biblia, ang isang buwan ay nagsisimula sa new moon. Mababasa natin sa Isaiah 66 verses 23. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Medyo malabo ang pagkakasalin sa wikang Filipino. Pero kung babasahin natin sa English, ito ang sabi. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord. Kung ganun, ang buwan ay nagsisimula tuwing new moon. Sa astronomy, ang new moon ay nangyayari tuwing nagkakalinya o nagkakahanay-hanay ang mundo, araw at buwan. Kaya nga tuwing new moon, di natin nakikita ang buwan, sapagkat ito ay nasa pagitan ng araw at ng ating mundo. Ang Gregorian calendar na siyang ginagamit ng karamihan ay hindi nakabase sa new moon. Kaya makikita natin ang buwan sa karaniwang kalendaryo ay pwede magsimula sa kahit anong araw at hindi ito didepende kung kailan mangyayari ang new moon. Sa kapilang banda naman, ang kalendaryo ng ating Diyos ay nagsisimula tuwing new moon. Tapos na natin talakayin kung kailan nagsisimula ang araw, linggo, at buwan. Ngayon naman ay ang taon. Alam natin ang New Year o ang bagong taon ay nangyayari tuwing January 1. Ngunit alam niyo ba na taliwas ito sa kalendaryo ng Diyos? Isipin mo ito, kaibigan. Ang kalendaryong ginagamit ng mundo ay sinisimula ng taon tuwing taglamig o winter, kung saan karamihan ng mga halaman ay patay at walang buhay. Ngunit sa Biblia, ang taon ay nagsisimula sa tagsibol o spring. Ito ay panahon kung kailan nagsisimula ulit ang pagkabuhay ng mga halaman. Hindi ba't mas maganda kung ang taon ay magsisimula sa tagsibol at hindi sa taglamig? Kung ang Diyos ang iyong tatanungin, panigurado ang sagot ay oo. Ngayon, ang tanong ay, paano mo malalaman kung kailan sa tagsibol sisimulan ang taon? Kailangan mong malaman kung kailan ang spring equinox. Ang equinox ay nangangahulugang equal night. Ito yung araw sa loob ng isang taon kung kailan ang haba ng gabi at ang araw ay halos magkapantay. Sa Western Hemisphere, ang spring equinox ay typical na pumapatak tuwing March 20. Para malaman kung kailan ang bagong taon, kailangan mo lamang hanapin ang unang new moon sa o pagkatapos ng spring equinox. Hindi pwede magsimula ang taon bago ang spring equinox. Dapat ito ay pagkatapos. Kaya hanapin mo ang new moon on or after the spring equinox. Sa Biblia, ang unang buwan ay hindi tinatawag na January, kundi ay tinatawag na Abib. Heto ang mababasa natin sa Exodus 13 verse 4. Umalis kayo ng Ehipto sa araw na ito ng unang buwan ng Abib. Dagdag pa ng Exodus 12 verse 2. Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Kung ganon, ang unang buwan ay hindi January tuwing taglamig, kundi sa Abib na nangyayari sa tuwing tagsibol. Sa ating pag-aaral sa mga kalendaryo, maaari ko na ding banggitin ang isang mabilis na pag-aaral sa kasaysayan. Ayon sa history, ang mga Hudyo o Jews ay napunta sa Babylon noong 6th century BC. Sa panahon ngayon, si Propeta Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay naging may impluwensyang matatalinong tao sa kaharian ng Babylon at kalaunan sa kaharian ng Persia. Dahil sa talinong binigay ng Panginoon kina Daniel, nabiyayaan ng Babylon at Persia ng isang napakagaling na kalendaryo. Sa katunayan, ayon sa mga eksperto, ang kalendaryo ng Babylon at Persia ay dalawa sa kinikinilalang pinaka-accurate na kalendaryo sa kasaysayan.
At alam niyo ba kung bakit? Dahil ang kalendaryo nila ay hango sa kalendaryo ng mga Hebrew, ang parehong kalendaryo na binigay ng Panginoon. Noong una, may isang kalendaryo na perpekto kung saan may 360 days sa isang taon, 30 days sa isang buwan, at 24 hours sa isang araw. Isang kalendaryo na walang anumang butal. Sakto sa bilang. Ngunit dahil sa mga astronomical events, nagbago ang haba ng araw at naging dahilan upang magbago din ang haba ng buwan at taon. Isa sa mga naging dahilan ng pagbabago nito ay maaaring dahil sa paghinto ng oras noong panahon ni Joshua. Noong nakikipaglaban siya sa mga Gibeonites, hiniling niya sa Panginoon na patigilin ang paglubog ng araw. Ang storyang ito ay mababasa sa Joshua 10 verses 12 to 13. Ang isa pa sa maaaring naging dahilan ay ang sign ay binigay ng Diyos kay Haring Hezekiah. Sa istoryang mababasa natin sa Isaiah 38 verse 8, makikita natin kung paano binalik ng Diyos ang oras. Ganun pa man, nagsabi ang Biblia na darating ang panahon kung saan ang perpektong haba ng araw ay babalik sa dati. Ito ay mangyayari sa pagbalik ng ating tagapagligtas na si Yahshua o mas kilalang Hesukristo. Iyan ay mababasa natin sa Acts 3 verse 21 at Isaiah 66 verse 23. Sa kabuuan, natutunan natin sa bidyong ito ang tamang pagtakda ng oras. Ang araw ay nagsisimula sa paglubog ng araw, ang linggo ay nagsisimula sa paglubog ng araw ng Sabado, ang buwan ay nagsisimula sa new moon. Ang taon naman ay nagsisimula sa unang new moon on or after spring equinox. Maaaring nagtataka ka ngayon, importante ba bang malaman ang mga ito? Walang ibang sagot kundi oo. Importanteng malaman ang tamang pagtakda ng oras sapagkat ang ating Panginoon na si Yahweh ay nagtakda ng mga importanteng piyesta na dapat ipagdiwang sa tamang araw. Ang tunay na mga tagapagsunod ng Diyos ay hindi nagdidiwang ng mga makabundong piyesta tulad ng Valentine's Day, Halloween, Christmas o New Year. Sa halip, sila ay nagdidiwang ng mga piyesta na si Yahweh mismo ang nagtakda. Malalaman mo lang kung kailan ipagdidiwang ang mga piyestang ito kung alam mo ang kalendaryo na ayon sa Biblia. Kung ikaw ay interesadong malaman ang tunay ng mga piyesta ng Diyos, maaari kayo po ay magpadala ng mensahe sa amin. Malugod namin kayo tutulungan at bibigyan ng mas malalim na pagpapaliwanag ng paksang ito. Yun lamang po. Ako po si Joshua Infantado ng biblicaltruths.tv na nananalangin na naway tayo ay gabayan ni Yahweh sa lahat ng katotohanan.